Imbes na bumilis gaya ng unang plano, mas bumagal ang naging traslasyon ngayong taon. Balikan natin kung bakit ito ang naging pinakamatagal na traslasyon sa kasaysayan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merrimon Reyes. Viva Senhor Jesus Nazareno! Viva! Viva Senhor Jesus Nazareno! Viva! 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 Ito ang taunang paglalakbay ng andas ng Poong Jesus Nazareno patungong Quiapo Church. Pero hindi naging madali ang prosesyon. Umpisa pa lang ng traslasyon sa Quirino Grandstand alas 4 ng madaling araw noong January 9, bumaha na agad ang mga deboto. Bit-bit nila ang kani-kanilang panata at panalangin mapatawad sila sa kanilang pagkakasala. Walang puknat ang mga sumasampa sa andas. Nagpatagal pa sa usad ang pagkaputol ng lubid nito. Sa gitna ng pamamanata, ang iba namang deboto nagkasapakan pa. Inabot ng isang araw bago nakarating ang andas sa San Sebastian Basilica para sa tradisyonal na dungaw o pagtatagpo ng imahe ng Jesus Nazareno at Nuestra Señora del Carmen. Batid ng rektor ng Quiapo Church, napagod na ang mga deboto. Nais ko pong hingin ang inyong pangunawa na nais po natin na ang mahal na Poong Jesus Nazareno ay manatili muna sa piling ng kanyang ina. Ikinalungkot yan ng ilang mga debotong naghihintay sa Quiapo Church. Para po sa akin, talagang dito po talaga dahil ito po bahay ng Nazareno. Yan din naman ang nangyari dahil itinuloy pa rin ang traslasyon. Mga kapatid, nakapasok na sa loob ng Quiapo Church ang andas na buhat-buhat o bit-bit-bit ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. At sa history ng traslasyon sa bansa, ito yung pinakamahaba. Nagsimula kahapon alas 4 ng madaling araw, natapos ngayon halos 11 a.m. na ng January 10. At patuloy yung kanilang pagkanta at pagwagayway ng kanilang mga panyo, ng kanilang mga bimpo, mga tuwalya, mga rosaryo. Lahat-lahat na ng pagpupugay nila. Ramdam natin hanggang dito ngayon, kahit lumipas na ang isang araw, yung saya at pagiging busilak ng mga puso ng mga deboto. Marami sa mga deboto, hindi raw nadama ang pagod. Po, grabe sobra. Fulfill. Po, sobrang saya. Anong, Hours ang saya. anong prayer ba yung bit-bit nyo habang nandito kayo sa traslasyon ng 30 hours? Sa pamilya, sa family, Career. business. Para sa mga kaibigan naming may sakit, sana bumalik. Obserbasyon naman ng pamunuan ng traslasyon. Isa pang nakabagal ay maaaring pagod na nga dahil mahigit 24 hours na silang nandoon, mahihina, kailangan ng lakas, nakakabagal talaga ito. At kagaya nga ng sinabi ko, dahil nga sa dami ng tao na tumansa at humarang, talagang yung pwersa para makausad ang andas, talagang mabagal ito. Historical man ang naging traslasyon ngayong taon, plano ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo na baguhin ang ilang aspeto ng prosesyon para masiguro ang kaligtasan ng lahat sa pananampalatayang ito. Mga kapatid, Mobile Journalist Merrimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Balikan pa natin ang mga pangyayari sa Traslasyon 2026 kasama si Mobile Journal Merrimon Reyes na nagsagawa ng naging bahagi ng marathon coverage. Napakahaba. Kamusta ang hindi inaasahang 31-hour coverage sa Traslasyon, Merrimon? Pops J, nakakapagod siya kung titignan mo yung number ng hours na tinakbo ng pinakatraslasyon. Pero nung na-witness mo siya, kung gaano ka-devoted yung mga tao, ano nga ba yung driving force nila, hanggang sa katapusan ng traslasyon mismo, para alam mo, gumaan yung pakiramdam mo na, wow, tapos na, nakasama din ng karamihan yung poon nila. So and sobrang parang fulfilling nawala siya. yung pagod. Yes, lalo na Pops J, mga nakausap natin mga kapulisan na nagbabantay din doon, ilang araw na rin silang nandun. Pare-pareho din sila naging feedback, parang, ma'am, wala naman po sa amin yung naging pagod na to nung na-witness din nila personal, yung Poong Jesus. Hawak mo nung stand-upper mo, itong imahe sa harap natin. Ano ba kwento nito, Merrimon? Pops J, sa kalulolohan ko pa ito sa amin. And very devoted din kasi yung pamilya namin sa Catholic faith. Kaya ako, kapag lalo na nagkaroon ako ng chance na makapunta sa Pahalik, tsaka itong traslasyon, nakapagpa-bless din tayo. Even itong panyo na to, dala ko siya. Ito yung pinahid ko doon mismo sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Kasi maraming naniniwala din dito na kapag nakalapit ka raw, at least yung prayers mo, may makukuha kang biyaya, blessing, kapatawaran sa kasalanan mo. O yung iba naman, gusto lang talaga nila yung moment of connection na
sa hirap ng buhay na meron Correct. sila, Oo. meron silang nakakapiling na poon. May nakakapitan, meron kang something. Ano? Okay, Marymon, anong naging diskarte mo para makarating ka doon? Lalong-lalo na, talagang sarado mga kalsada. Maghahabol ka talaga, Pops J. Lalo na, for example, nung ako, sinimulan ko talaga siya hanggang dulo. Sa Quirino Grandstand, sobrang dami ng tao. Parang ilog na yun ng mga tao. Di ba kahulog na nga ng needle, ang Oo, karayom. oo. Lahat yun hahabulin mo. So, makikisiksik ka talaga sa mga tao. Especially sa mga kapatid natin sa media, yung mga photojournalists, yung mga reporter, mga cameraman. Crucial din na makakuha ng shots eh. Kaya hahabulin mo talaga siya as much as possible. Yung iba may strategy na point to point, okay, papunta na ako dyan, ikaw naman. So, ganun siya, may plano. Pero at the end of the day, lahat tulad ng mga deboto, hahabulin mo rin talaga, Pops J, yung andas. Okay. Marymon, base dun sa pagtutok mo, no? Dito sa pag-usad ng andas, saan ba yung pinaka nagtagal itong pag-usad ng andas? Bakit hindi ito agad nagawa ng paraan? Pops G, sa observation natin, tapos na-report na rin ng NCRPO, yung 10 hours delay nangyari yan sa Arlegui Street, dun sa area na Arlegui, yun. oo. Doon siya naging matagal. Ang reasoning, though in general din ito, crowd compression, yung kalsada, yung Volume. dami ng tao, yung aggressiveness din ng mga deboto na makalapit, magpatong-patong, nagtutungtungan sila, nabalahaw din yung andas. So, yun yung plus, nagkaroon pa nga ng gulo here and there, nagkaroon ng suntukan din doon sa area ng Arlegui. So, pero despite na ito yung nakita nila, generally peaceful naman sa obserbasyon ng kapulisan, yung naging traslasyon. Pero yun nga, yun yung mga naging ilang titignan din daw nila for next year kung ano yung mga dapat baguhin para masiguro na dapat i-adjust? mabilis at safe yung traslasyon, Pops Okay, J. Marymon, nakakalungkot na may mga naitalang isang journalist, no? Photojournalist, at 3 debotong nasawi. Anong impormasyon tungkol dito? Pops J, yung kapatid nating photojournalist sa Sumalangit Nawa, dahil daw nag-collapse siya possibly sa fatigue. Yung iba naman sa mga casualty, head injuries, merong nagulungan ng andas, Pops J. Kaya yun yung kinalulungkot ng simbahan, lalo na nangyari to. Meron pa nga sa mga ibang kaso naman, naputulan ng daliri sa paa kasi nagulungan din ng andas. Nako. And then over 1,000 ang naging injured dito sa traslasyon 2026 na sana raw malesen hopefully kapag nagkaroon ng changes, Ayan. institutional changes sa traslasyon. Paghahandaan. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.